Wala nang makain, wala pang kuryente. Yan po ang pasakit ngayon para sa ilang taga-Aurora dahil sa pinsala na bagyong Nika. At mula sa kasiguran, saksi live si Darlene Kai. Darlene? Pia, wala pa ring supply ng kuryente dito sa bayan ng Kasiguran sa Aurora. Ilang poste kasi ng kuryente ang natumba at nasira nang tumama rito ang bagyong Nika. Kaya ang mga residenteng walang generator, umaasa na lang sa kandila, gasera o mga ilaw na solar o battery powered. Hirap na hirap daw si Mayan na may 2 maliit na anak na hindi makatulog sa gabi dahil naiinitan. Sabi ni Marjorie, sana raw ay agad maibalik ang supply ng kuryente rito. Ayon sa Kasiguran MDRMO, sinisikap ng Aurelco na maibalik ang supply ng kuryente rito ngayong linggo. Sobrang hirap po, lalo po na po sa amin na may maliit pong bata. Sobrang hirap po talaga pag walang kuryente. Sana magkakaroon ng kuryente, gano'n. Matapos ang pagbayo ng malakas na hangin at ulang dala ng bagyong Nika, tumambad sa bayan ng Dilasag sa Aurora ang matinding pinsala mula sa mga nagtumbahang puno hanggang sa nawasak na mga bahay at iba pang istruktura. Sa Dilasag naglandfall ang bagyong Nika kahapon. Nakagano na lang po ako kasi sobrang lakas. Tapos yung kinapitan ko naman po parang aangat siya, gumagalaw. Kaya yun, talagang natakot po talaga ako. Alala ko po kahapon, yung nangyari po, umiiyak nga po ako kahapon na. Yun po kala ko nga, pati yung bahay namin umuuga. Sa lakas ng hangin, nagdadasal po ako, sabi ko po, tama na po, sabi ko gano'n. Tungo na po, sabi ko gano'n. Sa takot po. Umapaw rin ang ilog doon kaya na-isolate ang 3 barangay. Mataas pa rin yung level ng tubig at malakas yung agos dito kaya hindi mapuntahan yung barangay Diagyan dito sa munisipalidad ng Dilasag sa Aurora. Pati yung mga motoristang papunta sa Dinapigue, Isabela ay hindi rin makadaan. Pero may mga nanghas pa rin tumawid. Wala na yung takot sa akin kasi mapuntahan ko lang yung mga mahal ko sa buhay sa Dilasag para makumusta ko sila. Wala pong communication, ma'am. Pinipilit po namin makontak sila ngayon. Pero gawa nga po, sabi ko nga po, gawa po ng sila ay isolated pa. No, gawa po ng ilog. No, kahit naman po umaraw po ngayong maghapon ay hindi pa rin po kami makatawid. Abot pa lang sila ng relief tulong kapag medyo humupa na yung tubig, no? Opo, ganun po ang mangyayari. Sa katabing bayan ng Kasiguran, wala nang baha pero matindi rin ang pinsalang iniwan ng bagyo. Pinadapa ng malakas na hangin ng 100 puno ng saging sa taniman na ito. Umiyak ka man, wala rin tayo magawa, talagang bagyo. Aabutin daw ng 4 na taon bago pa tumubo at mamunga ang mga panibagong puno ng saging. Namigay na ng family food pack sa mga apektadong residente. Ang mga tauhan ng LGU nagsasagawa ng clearing operations para alisin ang mga nakahambalang sa kalsada. Pero wala pa rin kuryente sa Kasiguran at Dilasag. Maaring abutin pa raw ng 1 buwan bago magkaroon ng supply ng kuryente sa Dilasag. Maraming poste kasi ng kuryente ang natumba. Pahirapan pa rin ang linya ng komunikasyon. Nananatiling nakaalerto ang probinsya ng Aurora para sa mga paparating pang bagyo. Kailangan lang po yung paghahanda para maiwasan po yung may masabing buhay at saka yung pwede pong ayusin yung mga kabahayan o dapat po wag po natin basta walang bahala yung ating po mga tahanan. Dapat po matibay yan. Kung kinakailangan naman po na lumikas ay talagang pinapalikas po namin, inaagapan na po namin. Pia, nagpapatuloy yung assessment o pagtataya ng lokal na pamahalaan para malaman yung kabuang pinsalang idinulot ng bagyong Nika dito sa probinsya ng Aurora. At live mula rito sa Kasiguran, Aurora para sa GMA Integrated News. Ako si Darlene Kai, ang inyong saksi.
Darlene, naipakita mo doon sa report mo kanina yung mga kababayan nating apektado, yung kabuhayan. At yung isang na-interview mo, nabanggit na 4 na taon bago muling maitayo yung mga puno, yung mga nawasak na buwal na puno. Meron bang inaalok na tulong ang lokal na pamahalaan para sa mga tulad niya na apektado ang kanilang kabuhayan? Kasi yung nakita natin nung Bagyong Christine, ang hinihingi ng tulong ay pati para doon sa kanilang kabuhayan. Tama ka dyan, Pia. Talagang nananawagan ng tulong yung mga residente rito na lubhang naapektuhan ng bagyo. Sa ngayon, ang ipinamimigay pa lang ay mga family food packs sa mga apektadong residente sa mga bayan ng Dilasag, pati na rin sa Kasiguran. Pero isa na rin sa pinag-uusapan ngayon ay yung cash assistance na ibibigay sa kanila. Nananawagan din yung mayor ng Dilasag doon sa mga gustong mag-donate sa mga apektadong residente na imbes na food packs na mayroon na sila sa ngayon, ang i-donate na lang ay yung mga materyales na pwedeng gamitin para kumpunihin nila yung kanilang mga nasirang bahay, Pia. Alright, maraming salamat, Darlene Kai.